Pinag-aaralan ngayon ng Pilipinas sa mga naghahanap ng trabaho. May 25,000 oportunidad sa Japan. Sa pintig ng ating puso, pamilya ang ating kalakasan. Pagdating sa ating isip, kinabukasan ang siyang nangingibabaw. Ngunit paano kung ang dalawang ito'y magkasalungat? Sa gitna ng pamilya at oportunidad. Saan ba natin matatagpuan ang tunay na tagumpay? Sa pagpiling manatili sa kahirapan o lumisan at humanap ng mas magandang kinabukasan? My name is Geraldine Macaya, 39 years old. Ako nga pala si Rosemi M. Orale. Ang edad ko nga pala ay magpo-45 sa November 28. Kasi mas mabibigyan ko pa ng mas magandang kinabukasan yung mga anak ko. Paalagain ako ng mga kapatid ko ng mga anak na. Anak ko na lang aalagaan ko. Pamilya o oportunidad. Nag-work ako sa Abu Dhabi. Ang work ko sa Abu Dhabi is cleaners, on-call cleaners. Naglilinis ako ng mga apartment ng mga ibang lahi. Ang trabaho ko nga pala ay nagtatapon ng basura. Ito nga pala si Nathaniel. 9 years old siya, nag-aaral sa Santo Niño. Ito naman yung anak ko si Jonah, yung bunso. 8 years old, nag-aaral sa Santo Niño. Si Jonah Rosales. Bakit nyo naman po naisipan sa abroad magtrabaho? Kaya naisipan ko mag-abroad kasi dito sa Pilipinas ang hirap maghanap ng trabaho at saka maliit ang sahod. Hindi kagaya sa abroad na mas malaki ang sahod. Ang anak ko nung umalis ako, dalawa. Ang age nila, yung isa 5 years old, yung isa 3 years old. Hi, my name is Lilian Emu. My age is 13 years old and I'm grade 8 student from MLQ. Ako po ay panganay sa aming magkakapatid. Anong naramdaman mo nung umalis ang iyong mama para magtrabaho sa abroad? Honestly, nalungkot po ako pero mas pinili ko pong tanggapin at intindihin. Mayroon ka bang tampo sa iyong ina dahil iniwan kayo nito para magtrabaho upang mabigyan kayo ng mas magandang buhay? Opo, meron po. Pero mas pinili ko pong intindihin kaysa po sa tampo kasi po para sa amin din po yung pag-work niya sa abroad. Bakit po may mga namamaltrato sa tingin niyo po? Walang alam sa kontrata. Kaya po sila namamaltrato. Hindi nila alam yung rights nila. Noong 2020 na itala ng Philippine Overseas Labor Office ang halos 5,000 kaso ng pamamaltrato sa mga overseas Philippine workers, kung saan 4,302 sa mga ito ay naganap sa gitnang silangan. Kasama sa mga ulat na ito ay hindi lamang patungkol sa pang-aabuso, kundi pati na rin ang paglabag sa kontrata na nagpapakita ng mga sistematikong issue tulad ng pagkuha ng passport, kakulangan sa proteksyon sa manggagawa, at ang hindi pagsama ng mga domestic workers sa mga pangunahing karapatan. Ang datos ay inihayag sa isang pandinig sa Senado at nagpapatibay sa agarang pangangailangan para mas maging mahigpit ang pangangasiwa ng gobyerno at mga reforma nito, pati na rin upang pangalagaan ang dignidad at mga karapatan ng mga migranteng manggagawang Pilipino. Nakaranas po ba kayo ng unfair treatment and lack of access in healthcare? Hindi naman. Kasi ang pag-abroad, dapat buo yung loob mo na mag-abroad ka na magtatrabaho sa malayo. Dapat buo yung loob mo. At saka wala sa'yo ibang tutulong kundi sarili mo. Hindi ka rin tutulungan ng kapwa Pilipino. Minsan nilalaglag ka pa. Ayon kay Ms. Geraldine, bilang isang OFW, kinakailangan mo magkaroon ng lakas ng loob. Dahil sa ibang bansa, tanging sarili mo lang ang iyong makakapitan. Bilang migrante, anong mga hamon ang kinakaharap ng mga migrant worker sa pagpapanatili ng connection o ugnayan sa kanilang pamilya habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa?
Ako naman, everyday ako nakikipag-communication sa mga anak ko pag may time. Halimbawa, ang work ko is 8. Morning, tatawagan ko na sila. Kasi ang pagitan ng oras dito sa atin is 4 hours. Bagamat magkalayo, ay sinisigurado pa rin ni Miss Geraldine na mabigyan ng oras ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng video call. Kahit busy po yung mama ko sa work is tumatawag pa rin po siya para makausap lang po kami. Lo, Merry Christmas po dyan. Geraldine anak, Merry Christmas din sa'yo. Sandali lang at tatawagin ko yung mga anak mo. Jillian, Julia, tawag kayo ng mama nyo. Merry Christmas, ma! Naiwan ko na muna kayo dito ha. Mga anak, Merry Christmas. Kumusta kayo? Merry Christmas din po, ma. Okay lang po kami. Ma, Merry Christmas po. Miss na po kita. Kailan po kayo uuwi? Malapit na anak, konti na lang. Kailangan lang magtrabaho ng mabuti ni mama para sa inyo. Ma, naghanda po kami ng konting Noche Buena. Wala nga lang po kayo. Pasensya na anak, sa susunod na Pasko, magkakasama na tayo. Sige po, ma. Mag-ingat po kayo dyan. Oo anak, mag-iingat si mama. Kayo rin. Magpakabait kayo dyan ha. Pag-aaral na mabuti at sumunod kayo kay lolo at lolo. O siya mga anak, kailangan na magpahinga ni mama. May trabaho pa ako bukas. Sige, ma. Magpahinga ka na po. Merry Christmas po. Bye-bye po, ma. Merry Christmas. I love you. Love you too mga anak. Tulog na kayo ng mahimbing. Merry Christmas. Si Miss Geraldine ay isa sa mga OFW na nakapalabi sa Dubai. At kapag ang mga gulong nito ay dahan-dahang tumatahak papalayo sa pintuan ng kanilang tahanan, maririnig mo ang tunog ng iba't ibang hikbing kasabay ng paglisan. At ang malakas na tinig ng mga pangako, pangakong babalik na may daladalang maginhawang kinabukasan. Magkaiba man ang kanilang paraan sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga anak, iisa lamang ang hangad nila. Ito ay ang makapagbigay ng maayos na kinabukasan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagdanas nila ng matinding kahirapan. Ito yung buhay namin. Ganun lang, napakahirap. Hindi ko kasi dito. Yan, taas ko. Tingnan ko yung taas ko. Video mo yung taas ko. Mga anak ko lang natutulog dyan. Hindi kaya panggilan. Sabi nga, sige na, alis ka na ma. Kaya na namin. Pero hindi pwede na ganun dalawang bata iwanan. Dapat talaga sabi ko sa papa nila. Kasi ikaw, wala ka namang asawa. Dapat yung mga anak mo, samahan mo sa bahay. Dalawa lang sila natutulog, nakita nyo manlilit pa. Hindi naman pwede ako magsama, kaya nga iniwan na kita. Dahil ayoko na nga. Sabi ng anak ko, ma, ang tagal mo naman ma, wala pa kaming pagkain, nagugutom na kami. Walang pagkain, basta may panginom. Sabi ko, bakit si papa nyo? Naglalasing eh. Papa, lasing na naman. Hindi magtatapon mo lang ang basura. Pag naka-50 ako, bibili ako ng kanin, tsaka itlog, tag-isa na sila. Ito na, tsaka ice tubig. Kasi lahat ako may tubig, ngayon sila, mga bata. Walang alam yan eh, laro ng laro yan eh. Diba? Di mo, tulungan mo naman ako na Tanyel. Yung bahay natin, minsan walisan mo, wala kahit anong gawin mo. 9 years old parang kumbaga ang alam lang nila maglaro na maglaro, di ba? Paano kung bibigyan po kayo ng chance trabaho abroad, pero ang kapalit nun walang maiiwan na magbabantay sa dalawang yung Ayoko mag-abroad. Kung sakali magkakaroon ako ng problema, marami akong malalapitan tulad kung wala akong magulang, kaibigan, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko. Halimbawa, iyahin ko, pinsan ko. Pag nandun ka sa abroad, sinong matapupunta mo pagka may problema ka, wala. Hindi mo pwede pagkabalaan yung kaibigan mo dahil nasa trabaho yun. Bagalitan siya ng amo niya. Tsaka mas like mo nakakasama yung mga anak ko. Mahirap kasi pag malayo, pag magkasakit, hindi mo alam kung sinong dapat mong puntahan. Diba? Mas, tulad niya, may mga ubo, may kahit paano, mabibilang ko ng mga gamot yung mga anak ko. Nababantayan ko sila pa nagkakasakit sila. Kung mag-a-abroad ang mama mo at pupunta na ibang bansa, papayag ka ba? Or hindi? Dito na lang siya. Hindi. Bakit? Mo? Para may pagkain kami palagi. At palagi niya kami napupuntahan. Naiiwanan ng baon araw-araw.
situations niyo po ngayon, maisabi niyo po bang masaya naman po yung pamilya niyo? Hindi. Lalo na yung asawa ko na pag pumupunta dito pabalik-balik. Lalo na pag nakainom. Hindi ako makapasok kasi nananakit siya. Wala akong karapatan na parang bahay ko to eh. Ba't wala akong karapatan? May bahay siya dun sa kabila. Kaya pag lasing siya, hindi ako nakapasok dito. Sa labas lang ako. Kaya naman ako kung gustong pumasok. Pag nakainom siya, madalas siya nagbibiro sa mga anak ko. Nakakasakit. Minsan nananakit siya. Minsan tulog na yung mga anak namin, nakainom siya, ginigising niya. Tama ba yun? Maninerman siya. Kung anong sasabihin niya, paano makatulog yung mga bata? Kung i-istorbohin niya. Sabi ko sa kanya, maedad ka na. Sana alamin mo yung tama. Magulang tayo. Gawin natin yung tama. Ikaw, happy ka ba ngayon? Hindi. Hindi, bakit? Malagi nagiinom papa ko, tapos kagabi, ginising niya ako. Tuso niya ako bumili ng gin. Kaso kulang pera niya, pinapagaling niya pa ako. Karito ng basura ang nagsisilbing bagahe ni Ate Rosel. Ito ang kanyang pangunahing hanap buhay. Ang karito na ito ay ang kanyang kasangga na tinatahak ng bawat madulas na kalye na kanyang dinaraanan. Sa pagtatapos ng araw, ang nasa loob ng kariton na ito ang dahilan upang magkaroon ng pagkain sa hapagkainan. Ang mga kabataan na katulad ni Jillian at Nathaniel ay sumasalamin sa kanilang pinagdadaanan, kung paano sila minahal, trinato o pinagkaitan sa sarili nilang tahanan. Ma, maraming salamat. Dahil pinuntahan mo kami dito. Pinabagyan palagi mo kami binibigyan ng pagkain. Ang aking mensahe po sa aking mama is, Mama, maraming salamat sa sakripisyo mo at maraming salamat din sa pag-aalaga sa amin. Ang mensahe sa mga anak mo, mandalan mabuti ka pa. Pagkabalik sila mag-aaral mabuti. Pakinig lagi sa magulang at pagpasaway. Kahit mahirap masakit sa akin, nagmahal sila. Kahit pinabay sa kalooban ko, ginagawa ko to para panganila Magkaiba man ang bigat na dinadala ni Miss Geraldine at Miss Rosel sa pang-araw-araw. Kabilang narito ang lungkot, takot, pangungulila o hirap sa pagtatrabaho. Alam nating lahat na ito ay may hangganan. Dahil darating din ang araw na hindi na natin kailangan mamili sa pagitan ng pamilya at oportunidad. Isang araw kung saan ang pagkakaisa at pagmamahal ang siyang mangingibabaw at magiging gabay tungo sa isang mas maayos na kinabukasan. Kaya, hilahin man, bitbitin man, o itulak man natin ang mga bagahe na nagpapabigat sa atin habang tayo nagpapatulog. Ang mahalaga ay sa bawat araw na dumadaan, natututo tayong bumangon ng mas matibay at sumabay sa agos ng buhay.